Natutuwa lang ako kasi maganda yung reception nung program ni Ma'am Joey, no? Ang daming umakyat and minsan mapapaluha ka. Blockbuster. Yeah, mapapaluha ka sa mga kwento nila, no? Ito lang naman sa akin, Ma'am Joey, no? Not actually a vote to voice out concern against not to voice out anything against the government, but parang a little bit of reality, no, para sa ating mga supporters ni Tatay Digong at ito nga mga naloko, no. One point is na red pill na tayo, okay? Ito kasi ang hindi iniisip ng mga BBM propagandists, no. They really don't understand yung mechanics on how Filipino thinks when it comes to politics, no. Unang-una, na red pill na tayo. What does it mean? Hindi nagagana yung mga ganitong style ng mga Marcos sa mga susunod pang administrasyon. Okay? And let's think about this. Another thing is, other than the Marcoses, meron na bang ibang pangalan that they can really put in power, no? Na pwedeng makipagsabayan sa mga katulad ni Tatay Digong, no? Ang kanyang family. Wala na, guys, no? I can't see any political person that can go against Tatay Digong head on and the Duterte style of governance. So, sa ngayon, yes, we're fighting, no? Ito po ay war, no? We're fighting against the evildoers din sa country natin. From time to time, may mga battles tayo na we're on the losing end, no? May mga disadvantages tayo and may mga advantages din. But sadly, no, I can agree with Ms. Sas sa kanyang analysis why BBM will stay in power and he will be able to complete his term for the remaining 4 years. Bakit? Kasi guys, with the support of United States, our administration now, nasa status na siya na mas kailangan pa siya ng US kaysa kailangan siya ng ating mga mamamayan. Nakita natin yan sa mga umakyat dito kanina, no? Na they are really, gusto nilang itapon si BBM somewhere, no? Na palayain na tayo. But unfortunately, guys, nandun na tayo sa point na mas kailangan na ng United States ang government natin, no? Sadly, no? So, meron tayong mga battles na marami to, guys. Sadly, yung support ng United States sa current government ni BBM, it's nothing compared dun sa mga worst government na sinuportahan ng yung Estados Unidos. So kung ikukumpara natin yung ginagawa ni BBM ngayon, wala pa yan sa kalingkingan na kayang sikmurain ng United States just for their interest. So this is gonna be a long battle. It's gonna be a war of attrition when it comes to the political career ng mga Marcoses against the Dutertes, no. So paano tayo lalaban? For me, tandaan niyo yung time ni Tatay Digong. We're going against the entire Western propaganda machinery and against sa mga oligarch sa loob ng Pilipinas. But they were not able to succeed on demonizing Tatay Digong, no. So yun na lang isipin nyo. Yes, there looks like it na marami sila at malakas sila ngayon. But remember, guys, hindi nila tayo kinaya during nandito pa si Tatay Digong, no, with the full force of the Western propaganda, no. Panghawakan natin yung mga nagawa ni Tatay Digong na pilit nilang binubura. I remember this, Ma'am Joey, nung una ko umakyat sa inyo, no, na yan ang una-una nilang gagawin. Buburahin nila yung achievement ng mga Duterte, no. So yun ang panghahawakan natin, na yung mga bagay na ginawa ni Tatay Digong para sa atin, no. Yeah. Thank you, Mono. Maraming salamat. Ayan. Salamat, Ma'am Joey. Medyo emotional ako pag na-mention ko si Tatay Digong kasi he represent para ko siyang tatay na hindi kami magkasundo noon nung nasa Pilipinas pa ako. Pero tama po siya. Yeah. All in all, tama pala yung... That's why, alam niyo naman to, Ma'am Joey, I'm from the yellow side. And then after 2 years ko lang, ni Duterte, saka ko lang siya sinuporta. Naintindihan, yung politika ni Duterte. So he represent my dad na hindi ko talaga makasundo. And now, I wanna go home and tell to my dad now, yeah, tama ka, tay. Lagi mo akong inaasar na, susuportahan mo si Marcos, sigurado ka? Sabi ko, yeah. Ngayon, tuwing tatawag ako sa Pilipinas, sinasabi sa akin tatay ko, tama ako, di ba? Ayun lang. Yun lang. Salamat, Ma'am Joey.